So, i-demo natin ngayon kung paano kakabit yung mga wires na pinapadala together with the kits. Ito pala yung mainboard natin. Ito yung ginagamit natin sa processing ng coin changer at coin counter na kit natin. So, ito yung pins dito na pang bill acceptor. Meron siyang ground, meron siyang coin, meron siyang relay at merong red. Itong relay, ito yung nag-activate ng coin mo para magtanggap at para hindi tumanggap ng mga bills. Kasi meron certain time sa running ng ating kit na tatanggap siya at meron din time na hindi siya nag-hinder siya na tumanggap ng mga bills. So ito yung relay. So dapat yung i-connect natin na wire is 4 lang. Meron kasi yung maraming wires. May idudugtong siya na dapat group para maka-accumulate tayo ng 4 lang na wires na output or inputs. So namely, black or ground, W or coin pulse ng bill acceptor, at relay ng bill acceptor, at red ng bill acceptor means power. Ito yung ground, yung black, at red, ito yung 12 volts. At yung white is yung coin pulse out ng yung pulse ng bill acceptor nyo. At dito naman sa ilalim, ito yung coin acceptor. Meron siyang black, white, at red. Madali lang itong sundan kasi may naka-label din naman sa board natin. At the same time, yung wires, matitrace mo naman sa orientation ng coin acceptor nyo na meron din kasing wire yun. At dito yung button. At ito rin naman yung coin sensor na interface or connector pins. So, naka-indicate din dito na red wire, white wire, at black wire. At sa ibaba naman, ito yung ground, VCC, SDA, SCL na connector ng LCD na 4x20 yung laki. So again, ito yung sa LCD, meron siyang ground, VCC, SDA, at SCL. Madali din doon sundan, hindi mo mabaliktad kasi meron ding label doon sa mismong LCD. Kasama din siya sa pagpapadala ko ng kit. At dito, ito yung mga jumper pins na pwede kang magpapalit ng variations ng coins. Itong last 3 pins, ito yung para sa coin variants mo. Pag nilagyan mo ng jumper dyan, meaning naka-indicate yan for 5 pesos. At pag siya, at meron din siyang pangalawang pins para pag ilagay mo dyan is naka-indicate siya as 10 pesos. At pag dito naman sa huli is naka-indicate siya for 20 pesos. At pag wala ito, yung last 3 pins, wala yung nilagay na jumper, meaning 1 pesos lang siya. 1 peso. At itong pinakaunang jumper, pag nilagay mo yan, meaning yung mode ng board mo is kasi meron tong dalawang options coin changer at coin counter mode. So pag naka-coin counter mode ka, nakatanggal to. Itong jumper. At kung naka-coin changer mode ka, ganito yung settings niya. Meaning, meron siyang jumper. At itong last remaining 4 pins, ito yung para sa buttons. Gamit kasi tayo ng buttons indicating na mag-select ka kung ilang coins na gagamitin mo or i-read mo sa pagka-count mo, coin counter mode. Meron siyang multiple of 5 na kada press mo sa buttons. Again, 4 buttons ito. Gagamitin to for if ever yung mode mo is naka-coin counter mode.
Since pag-on natin ng machine, makikita rin naman natin kung anong mode yung machine natin, merong naka-indicate sa ating LCD. At ito yung connector na pang ano mo, para sa coin hopper. Ito yung nagti-trigger na ma-trip off yung power ng coin hopper nyo. Ito yung nakakabit. Ito yung tigti-trip ng on or off ng power ng coin hopper. So nakakonect ito sa AC plug ng coin hopper nyo. Sa isang wire, sa isang linya. Line 1 or line 2 ba yun? So depende. So yun lang. Salamat.